Ang tawag namin dito ay biko, pero sa ibang lugar ay sinukmani. Maraming version ang pagluluto nito at ganito ang sa amin. Tara, gawin natin, madali lang to. Meron ako ditong malagkit. Hinugasan ko na ito ng mabuti tapos sinalin ko sa rice cooker at nilagyan ng tubig. Pareho lang ito kapag nagsasaing tayo ng kanin. Aantayin lang natin itong maluto at papalamigin bago gamitin mamaya. Next, magpipiga tayo ng nyog. Ang kakailanganin natin dito ay ang unang piga para makagawa ng latik o coconut curds. Ilagay lang ang gata sa kawali. Medyo matagal lang itong lutuin dahil kailangan mo nang sumingaw ang tubig sa gata para maghiwalay ang coconut curds at coconut oil. Ganito yung itsura niya habang naluluto. Mapapansin nyo, unti-unting nababawasan yung liquid habang dahan-dahang nabubuo ang gata at nagbabago ang kulay nito from maputla, magiging light brown, hanggang maging golden brown. Tapos, hinaan ng apoy para maiwasan masunog tsaka alisin ang latik. Then, maglagay ng brown sugar at ibalik ang apoy sa medium heat. Lulutuin natin ito sa coconut oil hanggang matunaw at mag-caramelize. Ito ang magbibigay ng tamang tamis, malinamnam na lasa at magandang kulay sa biko. Kapag natunaw na at naging ganito na ang kulay, maglagay ng langka for extra aroma at fruity flavor na bagay sa biko. Haluin muna ito tapos gradually idagdag ang nilutong malagkit at haluin mabuti hanggang mag-combine at maging pantay ang kulay ng biko. Malalaman mong luto na kapag mabigat ng haluin at makunat na ang texture. Pahiran lang ng margarine ng dahon ng saging tapos isalin ng biko dahan-dahan tsaka i-level at ayusin ang ibabaw hanggang makuha ang tamang kapal. Hiwain lang natin ito sa gusto nating laki o shape para mas madali nating mailalagay ang latik sa ibabaw per portion at mas maganda rin ang presentation kapag ihahain. And then, tapos na. Meron ka ng homemade biko with langka. Sa kulay pa lang, baka iisipin nyo sobrang tamis nito. Pero sakto lang ang tamis niya. Nag-adjust lang ako ng kaunti sa asukal. Pero ilalagay ko pa rin sa caption ang original recipe para masubukan nyo yung tamis na nakasanayan sa isang classic na biko. Nakakatuwa lang kasi dati natitikman ko lang ang biko sa mga handaan. Ngayon, alam ko na rin kung paano siya lutuin. Sana kayo rin matry nyo rin to.